peaceful rally nga ba talaga o perwisyo? Anak ng titing naman talaga, oo. May mga pa-surprise rally pa kasi kayo no? With due respect lang po sa mga miyembro ng INC, no? Sino ba nakaisip sa inyo, ha? At kung sino man ang nagbuyo sa inyo, malamang, eto, real talk lang ho tayo, yung mga ganyang kaisipan na mga surprise rally yan, hindi ako naniniwala na sa INC mismo galing yan. Malamang nabuyuan lang inyong mga leader dyan at may mga matatamis andila na mga didilis na naman. Kasi dyan magaling mga didilis Yung mga sorpresa, yung mga pambulaga, mga biglang agenda, biglang pasabog. Dyan magagaling mga didilis Kaya eto, pati kayo ay nadadamay. Kayo mga religious group, INC, makinig ho kayo mga kababayan. Kayo hong mga kapatiran natin dyan, wag ho kayo magpapagamit sa mga taong ito na ang habol lamang nila, ito makabalik sila sa power at mapagtakpan nila yung mga katiwalian ng kanilang mga sinusuportahan. Diyos mio, marimar. Tingnan nyo ang nangyari sa ating mga kapatid dyan na INC. So ano kita nyo? Ano nangyari? Yung iba, dahil sa mga pa-surprise rally po ninyo, ano nangyari? Ayun, inulan kayo bigla. Nung inulan kayo, nabasa ang mga ibang miyembro. Baka mga magkasakit pa nga iba, wag naman sana. Yung iba naman, nato yung mga sasakyan. Nato yung mga motor nila. Natikitan sila at may mga nasaktan din ho dahil mga pumalag, nakipagsuntukan, nagkaroon ng sakitan, no? Yan ang problema Di po ba? Sasabihin nyo, nananawagan kayo para sa pagsasaayos, pagpapanagot sa mga korap sa gobyerno. Pero tignan nyo naman po yung pinaglalaban nung isang miyembro ninyo, yung spokesperson ninyo dyan, na sinasabi niya, hindi naman daw tutol sa pagpapatupad ng batas, di ba? Ayaw lang daw nila yung binabaluktot daw yung batas na meron. Ano ba yung pagbabaluktot na meron? Ito nga ginagawa nila ngayon na pinapagawa ko sa inyo, pagbabaluktot din ho ito. Bakit? Itong si Marcoleta, ano bang kinakaharap niya na kaso? Di ba, plunder? May kaso sa plunder. Inamin niya yung kanyang katiwalian. Di ba? Inamin niya, galing sa bibig niya. Tandaan natin, Department of Justice na ang nagsasabi niyan. Di ba? Dumaan sa tamang proseso. Ngayon kung sasabihin niya na ito'y panggigipit sa kanya, paano panggigipit sa kanya? At ito, pinapaliwanag pa ng spokesperson, mga kabayan. Sabi ng spokesperson, sabi niya, bakit daw ng COMELEC hindi kinasuhan? Kaya siya hindi kinasuhan dahil nagpalusot si Marcoleta. Sabi niya, hindi pa naman daw siya tumatakbo ng panahon na yon. So nalusot niya itong COMELEC, di ba? Akala niya, porket makalusot na sa COMELEC, nakitaan naman po siya ng DOJ na tika. Kung hindi ka pala tumatakbo ng panahon na yon, at ikaw ay kasalukuyang kongresista, tapos tumatanggap ka ng 75 million, pasok ka sa plunder niyan. May pag-amin siya noon, di ba? So kasalanan ba ng gobyerno natin, ng mga ahensya ng gobyerno, na makitaan siya ng mga ganyang katiwalian? Di po ba? Pinapatupad lamang po ang batas, mga kababayan. Kaya wag na ho kayong makialam. Pagdating ho sa politika, please lang po, ito mga miyembro po ng INC, wag nyo na ho kayong makialam. Hayaan nyo na ho naharapin ni Marcoleta itong kanyang mga kaso. Abogado naman yan Kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Maawa po kayo sa mga ibang miyembro diyan sa INC na katulad niyan. May mga naperwisyo rin po sa kanila. Bakit? Kita nyo dahil sa pagsuporta po ninyo. Pagsuporta po nila diyan sa samahan ninyo. Pumunta sila diyan sa EDSA. Ano nangyari? Nato ang mga sasakyan nila. Di ba? Natikitan ito mga tao na to, nabasa, naulanan. Di ba? Nasaktan. Di po ba? Dahil lang sa pagsuporta nila diyan sa samahan ninyo dito sa INC. Pero tignan nyo, nang dahil sa mga mali-maling desisyon na ginawa ninyo, di ba? Kayo ang totoong lumabag sa batas. Bakit? Surprise rally. Hindi kayo kumuha ng permit. Para saan ang surprise rally na yan? Di po ba? Doon pa lang may mali na. Kaya sana maawa naman po sa mga miyembro ng INC. Mababait po ang mga miyembro ng INC. At sana sa mga namumuno dyan,
huwag niyo naman pong gamitin ang kabaitan ng mga miyembro dito dahil sila lamang ay sumusuporta sa inyong samahan dahil sa ginagawa ninyong pagpapakita, pagbibigay ng aral at kabutihan sa mga miyembro dito. Pero ito po, hindi ho nagiging mabuti ho ito mga kababayan. Hindi ho nagiging mabuti itong ginagawa ninyo na itong mga nahihikayat ninyo ng mga miyembro na nakikisa sa inyo. Sila pa po yung nalalagay sa alanganin. Sila po yung talagang napiperwisyo rin. Nakaperwisyo na sila ng kapwa nila Pilipino, pati rin sila napiperwisyo rin ho. Tapos isisisi nyo sa gobyerno na ginigipit kayo na bakit ginagawa sa inyo to. Hindi naman kayo sumunod sa batas eh. Yung iba naman yan, hindi rin po rumirespeto. At tandaan nyo, sa miyembro po ng INC, with due respect po, wag ho kayo magpagamit sa mga didilis. Dahil yung iba dyan, nagpapanggap lang po na sumusuporta sa inyo. Pero malinaw na malinaw, lumabas na sa social media, napanood natin, ginagamit lang po ang pangalan ninyo. Isisigaw nila, andito na kami mga INC. Hindi kami alis dito hanggat hindi bumababa si PBBM. Isipin niyo po din yun. Napanood niyo ba yun? Sana magising ho kayo. Huwag ho kayo magpagamit sa mga didilis na yan, yung mga dumidikit sa inyong mga politiko. Kasi, real talk lang ho. Ito lang po real talk ko sa inyo. Dahil, after niyo pong tulungan yung mga yan, pag nakaupo na yung mga yan, nakapwesto na po yung mga yan, may pagpostano ako, hindi na ho kayo kilala ng mga yan. Hindi na ho kayo kilala ng mga yan. Kasi yan lang na mangarin nila eh. Kailangan nila ho kayo pag may mga problema sila. Kailangan nila kayo dahil nakakatulong kayo sa kanila. Pero pag nakuha na nila ang gusto nila, hindi kayo papansinin ng mga yan. Kasi yun lang naman hangarin nila, ang makabalik sa kapangyarihan at mapagtakpan ang mga katiwalian nila. Real talk lang ho, walang pikunan. Nagsasabi lang po tayo ng katotoo. Salamat po.